Itatry kong ikwento to na hindi naiiyak. Kasi naiiyak talaga ako pagka kinukwento ko talaga ito. Kasi syempre, I spend so much time na nag-vlog, nag-explain, nag-iintindi ng mga current issues, ganyan. So sa Facebook, kasi Facebook hindi naman monetize yun. So meron ako ng if you want to keep me independent, ganyan. So nakalagay doon yung PayPal ko at saka yung GCash number ko. Ganyan. Tapos, nag-iiyak talaga ako pag kinukwento ko to. Iiyak talaga ako. Tapos, merong OFW na nag-GCash sa akin. Sabi niya gano'n. Sabi niya, ma'am, di-issue ako sa Hong Kong. Sabi niya gano'n. Sabi niya, nasa lumang ko yun eh. Hindi ko nga nasa lumang, take down ko na I really wanted to look for her na napunta ako sa Hong Kong. Kaso, hindi ko matandaan kung sino siya kasi tawag dito nasa lumang account ko na siya, ganun. Nag-Gcash siya. Alam mo magkano Gcash niya? 50 pesos. Hindi, ma'am. Tawag dito, magpapadala ko pero sobrang liit lang ito. Alam ko hindi naman to parang malaking tulong sa'yo at gano'n. Pero alam mo, talagang nag-overtime ako para at least meron akong extra para may maiabot ako sa'yo. Sabi yan gano'n. Tapos, sabi ko, tawag sa'yo, ma'am, huwag yan pinag-iintindi. Ano lang yan, hindi naman pupilitan yan. Basta may lang kung tingin nyo hindi makakaipit sa inyo, hindi makakaano sa inyo. Go lang, pero wala namang pipilitan yan. Sabi niya gano'n. Hindi, kasi wala akong kahin para ipaglaban yung future namin. Kasi talaga ako putang ina. Nakakatawa. Sabi niya, kasi hindi ako magkiskis ng editor dito. Just to provide for my family. Wala akong panahon para ipaglaban yung kinabukasan ng Pilipinas. Nakagaya ng sa'yo. Sabi niya. Hindi ko po sigurado may mangyayari dito pero I'd rather try trying, ganyan. Sabi ko na yung Gcash sa akin ng 50 pesos. Every time na tinatamad akong mag-vlog, inisip ko talaga yung OFW na yun. As in talagang, hindi ko siya nire-refuse kasi ganun kalaki yung respect na binibigay niya sa ginagawa ko. Yeah. Puta ka naman pati kami Ako rin siya matawa, pero Talaga ako sa top nila. Ayun. May Hong Kong event. Gusto ko talagang makapunta. Tapos, thankful na rin ako kasi napagsalita ako doon So, thankful na rin ako doon Pero naiyak talaga ako doon. Kasi parang yung dating sa akin, parang nag-overtime na yung nag-extra work siya or so that meron siyang excess. So, meron siyang maibigay sa akin. Alam mo yun, yung parang, hindi naman po kailangan. Sabi niya, hindi kasi, sa akin kasi, yung effort niya na mag-ganon at to believe in what I did, yun yung pinakamalaking confidence booster sa akin. Diba? Hello po, maayong gabi, Miss Joy. Exactly. But before that, ang tagal nang hindi nag-TikTok, Miss Joy, kinakabahan ako every time ako umakyat sa live mo. Hindi ko alam bakit. Pero yes, exactly, sa Trump. Kasi yung ibang mga Filipino, parang they have this parang false hope na Trump will be different. And you explain na the US is controlled by the deep state. And hopefully, Trump will fight some way against the deep state. But we have to remember na other than yung Sinovac propaganda, anti-Sinovac propaganda, sa kanya galing yung Chinese death trap propaganda. Sa term niya yun. Tsaka, he assassinated yung general of Iran. That is an act of war. Iran could retaliate. Kasi, di ba, drone bomb nila sa soil mismo, sa Iraq ata yun. But Iran exercised a lot of patience, so walang war na nangyari, di ba? But if that's another country, I mean, if that's the US, they would probably be invading two countries na. And most importantly, Ms. Joy, Trump allowed yung US weapons to flow, a lot of US weapons to flow into Ukraine, which led to breaking Russia's red line, which led to Russia invading Ukraine. At itong Ukraine-Russia war na nagka-leche-leche at nagka-high inflation yung buong mundo, tumaas yung oil. So lahat tayo affected at galing yan kay Trump. So I don't know, like we can only hope that Trump
yung the US state itself would be so fucked up na magkakagulo sila sa own country nila, that Trump will focus inwards, and that he will pave the way for a multipolar world, no, na like multiple regions will have their own powers, and that will be acceptable na, at hindi na sa makikialam sa buong mundo. Yun. But I'm not so sure kung Trump is a businessman, so he will focus on business. And what is the business of the US? Weapons manufacturing. So, syempre, magiging priority pa din nila yan because they want to earn money. And during Trump's time, yung economic war with China. So, yun lang. Don't get your hopes too high. Yeah. Wala na tayong the choice is very limited eh. Sa lahat ng evil na nandun, si Trump na yung pinaka-less. So, I sure- it doesn't mean Unfortunately, yes. I share the same opinion as si Haya. I think with Trump lang, at least siya yung vocal na he's not at least yung policy niya doon he's very vocal about the US not prioritizing to engage in any war. Hindi natin alam how that will translate to his actual yung execution ng policies na yun in the upcoming years if he ever gets elected. Pero at least meron tayong pinanghahawakan na solid na statement na yun nga, yung his policy is that the US would not prioritize in engaging any war. And, Madam, at least hindi siya, actually nag-engage siya sa war si Trump, just like what Correct, Sarah was oo. saying. It's just that hindi siya kasing warmonger din siya, pero hindi siya kasing warmonger nung, like, for example, if sa like Joe Biden, gano'n. Madam Joy, correct me if I'm wrong, sa sinabi niya sa Haya, nagsimula ba ng war ng Ukraine at Russia is started by presidency of Trump or Biden? No po. That's matagal na history po yan, going back as early as 90s. Matagal na pinaproject yan. I think, di ba parang 2014 pa nag-start na set up yung war sa Julia, panoorin mo yung interview ni Tucker Carlson kay Hindi kasi President Putin. napanood ko yung interview din ni Trump. Mhm. Ayaw niya talaga isugal ang buhay ng Ukrainian dyan sa war na yan kasi kaya mananalo. Hindi mananalo ang Ukraine. Sa kanya galing mismo yun. Sometimes kasi they say things and then they do other things behind, diba? So, I mean, kung ayaw niya yan, why did he allow a lot of weapons to flow into Ukraine, which is sinira yung red line ng Russia. So, which yun, na-trigger yung Russia to start a war. So, yung mga ganun, like it could be him or it could be the deep state. So, we don't really know for sure. Pero I'm pretty sure meron din siyang agenda niyan. Haya, So- to respond to that, pwedeng, malaki yung possibility that it's actually the deep states. At least, isa doon sa mga important points na na-pick up ko dun sa interview ni Tucker Carlson kay Vladimir Putin, that he actually have dealt with so many, parang multiple US presidents that goes way back since Bill Clinton pa. Clinton, Bush, Trump, etc. Ang isa dun sa mga highlights ng interview na yun was that yung president ng United States can actually be undermined by the CIA. Like, for example, I think it was Bush, if I'm not mistaken, that he cited, wherein Bush have actually agreed with him for Russia to join NATO. And yet, like, I don't know, like, days later or months later, biglang the response that he got from Bush is that they would not allow Russia to join NATO. That was Russia's wish to actually be part of that alliance. Kasi nga, like, if you're protecting the world, who are you protecting the world from? And we want to join that alliance. Tapos, yun nga, he got Hindi nga sila po pwedeng i-join kasi nga sila nga piniperceive na supposedly yung kalaban. kaaway. Oo. Yeah, yan yung irony, diba? Because NATO was created for the Soviet Union. The Soviet Union does not exist anymore. So, Correct. NATO should not exist to begin with. Mhm. But they So- are expanding. And they have been expanding. Diba they broke yung not 1 inch closer yung negotiations nila before when the Soviet Union disbanded. So, To dun. bring back yung point mo earlier, like why Trump allowed yung pag-continuous flow ng arms dun sa area na yun. It's possible that probably Trump was also undermined by CIA. Just like here in local politics here, right? Pwedeng yung mga tawag dito yung
mga oligarchs na support kay BBM have actually have a hold on BBM. We don't know. So, Yeah, Chibiuka. I think, like, at the end of the day, it's money. 'Di ba? And kung magkakaroon ng issue dito sa region natin, it's still money for them kasi sila naman yung magsusupply and I ng think weapons. So, yun yung nakakatakot. yun yung isa sa mga, ewan ko kung natatandaan nyo, isa yun sa mga pinoint out niya about China's policy na pagdating sa China, hindi nila pinoprotektahan yung mga oligarchs dun sa, nila, sa state nila. Like, even yung mga oligarchs. I think it's Jack Ma, tama ba? Na parang like someone at Jack Ma's level Yeah. can actually be punished by law. So, yun yung, I think, kaibahan ng Western mentality din sa China specifically. Hindi ko alam kung Yeah, so related. China tries to avoid mga oligarchs monopolizing industries, no? So the irony is that a lot of Americans are fighting for that idea, pero yung China ginagawa nila. But yung US hindi. Miss Joey, Yeah. Miss Joey, maganda din sana kung meron kayong kwentong barangay version ng geopolitics. Yung Narda series ni Mas, ang ganda nun galing-galing nun yung tipong like mga forecast ba? Like parang I think yun yung interest ng karamihan ng mga followers din is like ano yung mga forecast niya? Kasi right now she's discussing like di ba yung mga like ini-explain niya, bine-breakdown niya yung current situation. I'm interested to know kung maparating lang naman, kung ano yung mga forecast niya. Ano yung mga scenario plays na possible mangyari in the future. Yun lang. Ano siya dyan? She wrote about it several times actually. Ang isa nga sa mga prediction niya, if BBM is going to last until 2028, isa sa mga sinabi niya dyan is, actually sa totoo lang, si Sas, pagka nasa live ko siya at nagsasalita siya about the future of the Philippines, ang galing talaga. Nasabi niya, ang tawag dito, if BBM is going to be the president until 2028 and continues with this foreign policy, ma-isolate ang Philippines. Babadrit lahat ng kapitbahay natin, ma-isolate tayo politically and economically in the region. Yeah, And true. that's not a good, direction. Kasi, ibig sabihin, mas mahirap makitransact sa mga kapitbahay natin moving forward. It's very difficult. Mapag-iiwanan tayo. Di ba, kayo nga sa kapitbahay ninyo, sa neighborhood ninyo, di ba, pagkaaway nyo lahat ng kapitbahay ninyo, parang ang hirap-hirap, kailangan mo lang ng asin, hindi ka makahingi ng asin sa kapitbahay mo, diba? Kasi magkagalit kayo. In a weird sense, I actually wish for that to happen. Parang alam mo ito yung mga scenario. Parang matuto tayo. Parang ito yung mga scenario na halimbawa, iba-iba naman ang bawat pamilyang Pilipino, but very common sa pamilyang Pilipino yung merong isa doon who actually can see things and as it is and can see where it's going. Tapos magtatalo-talo kayo kasi magkakaiba kayong opinion like how your family wants to live your life. Tapos biglang makikita mo na lang yung kapamilya mo na, di ba? I told you so. Ngayon, anong gagawin natin? Di ba may ganyan kaugalian yung mga Pilipino? Alam mo, Sir Chibi, actually, that should be studied by mga anthropologists natin or mga sociologists kasi parang a lot of, I don't know, it might be caused by yung warmer weather na wala tayong sense of urgency. But parang nagiging nature ng mga Filipinos yung parang lack of foresight. Alam mo yun, hindi mag-prepare, alam naman na may bagyo every year, yung ganun. So this is the same attitude and behavior is reflected towards how they view the possibility of war. Parang naisip nila na we can fight our way through it na wala naman tayong kalaban-laban. Yung ganun. Kasi atapang a Pinoy. Hindi ko nga alam, na-pick up ko dun sa na-repost na ni Bunal Philippines yung discussion niya, Ms. Joey Sas. Para sa sinasabi ni si Haya na, like, what would it take for the Filipinos to actually have that awakening or like change of yung, ano man tawag? Anong mangyari yung sinasabi mo? Yung mahirapan tayo, isaction tayo ng lahat. Oo, di ba? Parang Parang kaya ng Cuba, tapos mahirapan tayo. Well, yung Cuba was able to, medyo nanindigan yung Cuba sa mga certain aspect ng pinaniniwala nila as a country. But tayo kasi, I don't think na pagka kunwari
I don't think kaya natin maging ganun eh. So ngayon, pagka nahirapan tayo ng Not in this lifetime, like tayo na mga nag-uusap-usap dito. You think it's a possibility or medyo talagang like it's a long shot? it's a long shot. It's a long shot, no? Oh. It's a long shot. Kasi paulit-ulit, if you look at the cycle, tingnan mo. ERAP, followed by GMA, who, like, the followers of GMA actually hated ERAP. Tapos, after GMA, the followers of Pinoy won because, people, or mostly, majority probably, hated GMA. And then, ganun din kay after Pinoy. And now, nakikita natin yun with yung BBM. BBM, Duterte, like, mabilis makalimot yung mga tao. I think it's because we are largely ignorant as a population, no? Our public consciousness is largely ignorant. And yung change na hinahanap natin, I don't think it's gonna happen. Yung meaningful change, I don't think it's gonna happen unless we have a society that a public consciousness that is intelligent. Who looks long-term. Who looks long term, ganyan. Kasi sabi ko nga parang kunwari ngayon, di galit na galit yung mga tao kay BBM, ganyan. Yung iba talaga sobrang gusto nang lumabas, gusto nyo talaga mag-people power and things like that, ganyan. Kaso nga lang, kasi pag hindi mo dala yung consciousness ng majority ng mga Pilipino, it's gonna be 1986 all over again. Alam mo yun? Sige, magkakaroon ng change of power, ganyan, but they're going to eat Inday Sara alive. I'm very sure if that's gonna happen. So, kailangan, pagka nagkaroon ng change, ng massive change, the Philippine social psyche must also be ready. Diba? Na, kapag ka ganito, we need to also boost yung lahat ng support na dapat natin ibigay para mangyari talaga itong change na gusto natin mangyari. Pwedeng maging ganun, diba? Ito. But in order to, kasi mahirap kasing mag-ride dun sa mga mass movement kapag ka-emotion lang yung basa mo. But I think Personality politics. yeah, yung 1986, the reason why it is wrong in so many levels is because it is emotion-driven. Diba? Hindi talaga sila diba? Parang, na lang sila na, yung naipit na lang sila sa sitwasyon, tapos wow, okay to parang, diba? Tapos diba, ang nagsimula naman talaga sila Enrile, sila Fidel Ramos, naloka na lang sila na parang, ba't si Korea naging presidente, di ba? So, it doesn't really have a concrete direction, when it happened. Ganon. Walang actual revolution na nangyari. Walang actual Yung change of True. public psyche. So, ngayon, itong, ako, I can only focus on what I can do. And for me, ang contribution natin, and this is something that all of you can also take seriously, na ang talagang goal natin is to educate everyone, na Elevate yung discussion. elevate yung discussion, na dapat pumalino tayo para hindi tayo. Tulad doon kanina kay John Uy na Uy, di ba? That's why like we have to be reminded no na the average IQ of the Philippines is 81.64. No, sobrang mababa even in Southeast Asian standards. So I don't know which comes first, parang siyang egg or chicken, no? Kasi we have parang just looking at Singapore, we have similar weather, warm weather in Singapore, and 40 years, 50 years ago, even now they still have those neighborhoods na similar to our old neighborhoods. I mean our existing neighborhoods, yung mga sobrang old, yung hindi pa modern and all, but they were able to transform themselves. So I don't know kung political will ba yung kailangan natin to have this cultural reset, or we need nutrition for the population, for them to tumaas yung IQ level ng population. Yung ganun. Ito si JNV feeling matalino. Talino ka ba, Joey? Kumpara sa'yo, JNV, oo naman. Walang duda. maganda Or yung maybe it's a mix of all of them plus erasing the colonial mentality. But I think kung mataas na yung IQ mo, mawawala na there's a possibility you can get rid of the colonial mentality. So I guess political will and nutrition. maganda yung ni-raise mong yan, no? Napanood ko sa Netflix yung parang, I think short biopic ni, sino to ni Lee Kum teacher? Sino yun? Lee Kuan Yew. Sorry, sus. Hindi, very, maganda yung ni-raise mong yung point na yan si Haya. Kasi parang, nung pinapanood ko yung parang short biopic niya doon sa Netflix, parang, ang mga nag-stand out sa akin doon is how he changed the public psyche na, hindi tayo parang substandard society sa mga sa mga western countries na to, na parang there was a part there na highlight niya na parang minamock siya ng parang
puti na journalist. Sabi ng JNV, kumpara sa'yo, galingan magdagdag ng IQ. JNV, nakausap na kita ilang beses. Hindi ka katalinuhan. In fact, tatanga-tanga ka. Kasi nandito ka, bakit ka interested sa mga anyway, Alam niyo, sa totoo lang, hindi ako masyadong sa politics, pero nanonood ako kung anong tama at nakikinig ako kung tama ba to na news na to or fake news ba to. Kasi nga, may internet naman I do research. Nagre-research ako kung anong talagang totoong fact na nangyari sa pangyayari na yun. Ganun lang naman Do research. At saka intindihin yung report. Ang iba kasi nagpapaniwala agad Kaya yun. Si JN, ano nga yan si JNVDLDB, LA, kailangan mo ng malunggay para tumaas yung IQ mo. Ano hindi ko mag-gets Wala namang kudang ano yun eh. Wala namang kudang message yun si JNV eh. I-breakdown natin yan. Hindi ko mag-gets yung gusto ma-achieve ng mga ganyang klaseng tao going to these kind of platforms like yours, Ms. Joey. Like, by commenting na bobo ka, tanga ka, hindi ka naliligo, ganyan. Ano yung gusto nilang ma-achieve? Pupunta ko pa dito. Ayaw mo pala sa hindi naliligo. Correct. Ang hindi ko maintindihan, by making those kind of comments, do you actually think that you could actually add numbers to your camp by making those comments? Itong platform nila, Joe Visas, is mainly focused on, like having an open conversation with, whatever political spectrum you belong to. Umakyat ka dito and then let's have an actual conversation. Pakyatin mo nga, pakyatin mo. And I think yun yung... Kausap ko na yun eh. Oo. Kausap ko na yun. Tatanga-tanga yung sige, let's give him a try. Oo. Yun yung hindi ko Pinagsan nag-get ako ng invite. na ano ba sa tingin mo yung mga followers ni Joey or ni Yanira Sass would actually like change their minds? Yeah. Oo, dahil sinabi That's ako true. Ewan ko sa'yo, JNV. Actually, sa totoo lang, I'm happy, Madam Joey, na kasi before pa talaga nag-start ng mga ganitong problems, pinapanood ko na kayo. Then I'm happy na nakakita ko sa live mo now. So, I'm thankful. Kayo yung pinapanood ko. Actually, maganda ngayon na maganda ngayon. Ako talaga, I know that I am not the most intelligent, the most critical, alam mo yun, hindi ako yung pinakamagaling or whatsoever. But I know that I can articulate what I want to say. Yeah. And I know that I can facilitate understanding the general perception of the general perception of the people dun sa mga nangyayari sa bayan natin. Kasi Correct. I cannot see myself na ako lang yung magsasalita dito sa absorb yung lahat ng bonggang-bongga. Kapag ka naririnig natin yung kung saan nanggagaling yung iba at yung nararamdaman nila towards the government, politics is really for everyone, no? Even the magbabalot or yung mga vendors sa kanto, ganyan. May mga political stand yan at meron yung mga pragmatic approach sa power, diba? At sa government, ganyan. And we really have to listen to them. And so many times, I listen to a lot of people dito sa platform ko na meron talaga silang masasabi na may wisdom. Yes. Yun kasi yung misconception sa politics Akala nila, pagka magsalita ka about politics, kailangan abogado ka. Oo. Kailangan mataas ang pinag-aralan mo. But no, it's not really like that. I think understanding politics and power play would require experience, wisdom, and keen observation of movements, relationship, and power. Diba? I remember, Kaya nga ang tawag dito, sa totoo lang I know a lot of local politicians na meron silang mga advisor. At yung mga advisor nila is not necessarily lawyer, not necessarily, but the man who is respected because of his sensitivity, his experience, or his, ano ba yun? Yeah. Yung kasi kilala nila lahat ng tao, yung potential ng mga tao. So therefore, yung mga local leaders nila, magmamano sa kanila para, sir, tingin niyo ba, pagka kinuha kong vice president, vice mayor, tingin niyo ang mga LA. And then that turn, ang dami kong kilala mga ganyan. Hindi makapag-aral, hindi mga ano. Pero yung mga hinubog na ng buhay sa tindi ng experience, ang galing nila, sila mga very, very politically sophisticated. Yun kasi yung misconception ng mga tao na parang akala nila, when you talk about politics, limitado nila sa mga nakapag-aral. Actually, yung mga nakapag-aral, example, si Magno, si Shelo Magno, yun pa yung mga politically immature Mhm. Gaano ka politically immature si Shelo Magno?
concern siya sa confidential fund ni Inday Sara, pero sa public fund na ginagasta ng Senate at saka ng Congress, wala siyang pake. Correct. Alam mo, Madam Joey, no? Pag actually dumadaan ako sa live niya, nakikinig ako kung ano ba siya ka-accurate mag-explain sa topic niya. Pero, alam mo, parang ayaw mag-stay kasi parang nabobobo ako. Parang wala akong knowledge na makuha. Pero di PhD. Kasi one-way conversation, and I think yun yung appeal ng platforms nila Joey tsaka nila Sas, na parang putang ina, umakyat ka dito, makipag-discussion ka sa amin. Na parang kung mali kami, and I think classic example here was yung time about yung unang-una pa lang pagputok ng EDCA. Joey, if I remember correctly, you were on parang didn't necessarily agree right away with Sas at that time. Kayo nila Coco, di ba? Parang pero I admire yung I wanted to give time. I wanted to see how BBM is going to handle the Americans. Diba? Tapos naalala ko yung yung live nyo nila Sas, that you guys were actually having like a decent conversation about it. Parang yun nga, yung di ko nagigets like dito sa mga hardcore mga hardcore followers ni BBM. Is that like when you come here to this kind of platform, tapos hindi ka naman ready to have a conversation, do you actually expect people who follow this page to like change their mind or have a change of heart dahil just because sinabihan mo silang bobo, tanga, yun lang, palaisipan talaga yun sa akin sa mga ganong klaseng tao. Magaya ni Jay, na parang, Miss Joy, I'd like to add yung sinabi mo kanina, no, about being smart. Kasi I don't believe in that. Kasi parang for me, everyone has their own smartness, or everyone that has a brain, no, has a capacity to be smart. Kasi may naman, 'di ba, brain plasticity or neuroplasticity, na if you stimulate your brain, yun, magkakaano ka. It will function well. So, yeah. So, I have more respect for people who are curious. Kasi, yung curiosity kasi, you have the ability to learn things. Yes. And by learning things, you grow your neural pathways, mga ganun-ganon. And yung, kasi, like, academically smart, quote-unquote, people, just have more determination to follow up with things nor finish things. Kasi, pero yung problema din, more effort to Effort, satisfy yes. curiosity. yeah. At saka, siguro, mas mataas din yung patience nila with long-term gratification versus short-term gratification. But also, yung problema din kasi sa iba, wala na nga silang, hindi na nila stimulate yung brains nila. Wala pa silang self-introspection. So, parang, they don't understand na bobo sila. Hindi pa nila alam na bobo sila. So yun yung nakakatakot, because we have a lot of that Filipinos here, unfortunately, especially yung mga Atinto crowd. They're very anti-factual discussion. It seems like they're allergic to any counter opinion or any counter arguments, and then they just call you pro-China, which is nakakabobo talaga. So wag nyo namang yung 81.64 IQ nyo, Oo. please lang. Si John Uy yung exhibit agent. Si John Uy umakyat. Sabi ni John Uy, Miss Joey, gusto ko lang malaman, bakit gusto mo pamawin si BBM? Inelect yan ng tao, tapos 2 years pa lang naman. Hayaan yung matapos yung term niya, ganyan. Bakit gusto niya siyang i-oust? So sabi ko sa kanya, Nagbigay ka ng raise. hindi pa naman ako sumisigaw ng oust BBM eh. Ako, I want him to resign, but I know he's not going to resign. And I am also ready for a 6-year PBBM term for him to finish it until 2028. But if his presidency is going to be cut short, okay lang din sa akin. Walang problema yun. But I am not calling for it. At least not now, not yet. Hindi pa sa akin. So, kaya sabi ganun ni John Uy, bakit yung sumisigaw? Sabi ko ba bakit? Sino nagsasabi nun? Sabi niya yung iba. O, ba't hindi mo tanungin yung iba? Ayoko silang tanungin. Makikipag-usap ka sa akin na hindi naman ganun exactly yung stand ko. Gusto mong mag-extract ng sagot sa akin base sa stand ng iba? At saka nagbigay ka ng mga specific na dahilan, like halimbawa foreign policy, ito yung niya. At saka yung kanina, sabi niya take note siya. Tapos this box. Tsaka, Miss Joy, I really wonder, Doon ako natawa. I wonder if John Uy is an employer or an employee. Kasi kung employer siya, would you i-regularize mo ba yung isang taong is not achieving anything? And if you're an employee, would you allow your manager, for example, to stay in his post na wala siyang achievement? So John Uy, if you're still listening there, pa-answer yan.
Oo. Kaya nga, Hindi niya kaya yun. good point. Kaya ko nga ang pinoint out ko, like ako bilang normal na citizen, ano ba yung yung gauge ko na like BBM is doing a good job. Yun nga, kinompare ko yung poverty rate nung yung end of term ni Pinoy. At nung kay Pinoy yata it was at 21%. Tapos nung end of term ni Duterte, it went down to 18%. And despite the pandemic, and now 2024, I think it's up to 21%. So, like if in terms of numbers, kung ilang million Pilipino yun, I'm looking at around 4.5 million Pilipino na mas naghirap uli nung umupo siya. And that's 4.5 million Filipinos. So, ayun. Tumawa si Aya. Bigay ko ng bigay ko ng mga OFW sa Congo. Pero sabi, kasi sa totoo lang, ayaw, ang general policy nila is huwag kayong tumanggap ng food kasi nga parang, Pablo, sinong bayaran? ganun. Hindi Pablo, sabi ng mga bayaran, bibigyan kasi yung nagbigyan, sabi ng mga bayaran. Kasi merong nagbigay ng OFW na nito, tapos, nakita ko naman yung face na, sabi ko, hindi naman siguro na ako landasunin. May ganun ka bang Miss Joey, like halimbawa, now that Mga threat? ibig sabihin, like, now, di ba, like, sa US, yung idol country ng mga Pilipino, like, ganun ka-radical yung mga political discussions doon, like, to the point na papatayin mo yung presidente. Ikaw, like, when you go to, like, public events now, dahil, you rose to fame and, tawag dito, well, totoo naman yan. Huwag na nating yan. Given fact na yan. Kasi like, dati nakikita ko lang kayo sa TikTok eh. And once in a while, parang may makikita kong reel about you guys debunking yung mga false narratives dun sa campaign ni BBM. And that's how I found you. Now that, ngayon na, like you're now like one of the prominent faces of the opposition, yung like opposition kay BBM, hindi ka natatakot? Like with all the panggugurgur na... Nagurgur na ako. Meron talagang mga nangyari na parang, this can only happen if ginurgur ako. Kaya nga, like yung page mo, tinake down. Pero like, like... Hindi pa yun, ay. Talaga? Kasi wala naman akong attachment dyan, kasi parang, hindi i-take down ninyo. May nagagawa ko ng bagong page. Di ba? Problema doon. Ganun. So parang, hindi naman ako masyadong attached dyan. At saka, hindi naman ako nagbo-boost ng post, hindi ako bumibili ng followers, hindi ako nag-ano. So parang, yung platform ko, talaga, I leave it as it is na, kung mag-grow siya ng naturally, be so be it, yun. So, wala akong masyadong attachment dyan eh. Even if, yung YouTube talaga nag-generate na yun ng income na yun kasi, viewers ko dyan eh. Pero kasi sa akin, bakit I don't have that, before ako mag-YouTube, wala, dito sa TikTok, wala namang pera dito. Kung kaya akong pera, hindi na ako mag-live sa TikTok, YouTube na lang ako parati. Ito, Madam Joyce, speaking of pera, since well known ka sa ganitong platform mo, di ba nabalita yun na may bigayan na? So, there's someone na nag-approach sa'yo para ganito, mag-promote ka ng black propaganda or something na gusto lang kunin yung loob. Meron senator. Ay, talaga. Meron senator. Yun na, nahulaan ko na. Meron senator, in-approach ako. Hindi naman yung senator mo, sabi, friend of a senator. Ganun. Ganun pa rin yun, connection lang yun eh. Hindi mo may clue? Hindi mo may clue? It's something to do with West Philippine Sea. Oh, Kasi hindi ko na lang sino yung mga senador dyan na, Si yung West Philippine Sea, ganun. Si Bato, yan, Di ba, ito parang tinanong nila, magkano ka ba? Magkano ako? Tanga, hindi ako kaya. Sabi ko sa kaibigan ko, sabi ko kay, si Rain, Rain Antonio. Sabi ko, ba't lang, ino-offer na ko nila? Sabi mo, magkano pa nila? Sabi ko nga sana 20 million eh. Sabi ko gano'n. Sabi ko, kaya nila magbayad ng 20 million. pag nagbanggit ka ng presyo, 20 million, kaya nila magbayad ng 20 million. magkano yung budget nila? Magkano nga yung budget nila dyan? 400 million? Oo. Tapos sabi ko, ay, buti na lang pala. Kasi parang iniisip ko, magbibigay ako ng presyo that they cannot really comply with, yung gano'n. And when I politely decline, tapos sinabi ko na lang na, ganito po kasi yan. Sabi ko, ganito po kasi yan. Meron po akong stand po sa South China Sea, West Philippine Sea issue. And it is something that we will not like. And I am not going to change that just because babayaran niyo ako. Sabi ko gano'n. Pero binigyan ko po kayo ng free advice. Sabi ko, ito pang free advice ko po sa inyo. Tigil-tigilan niyo na po ng West Philippine Sea, lalo kayo masusunog dyan.
Huwag nyo nang ilaban yung West Philippine Sea na yan. Sabi ko ganun sa kanya. I think if you want to be more popular or be in the good side of Filipino people, talk about something that is not contestable. Kung ano yung mga advocacy mo, mag-focus ka na lang doon. Sabi ko ganun sa kanya. Siya ka na ganun yung kalakaran. Did you have any idea prior to that, prior to vlogging or doing contents like this? English, when may idea ka na, or did you just learn about na ganun yung kalakaran nung nandyan ka na? Sa vlogging, yung, paano kalakaran like yung... Yan. Like May- sense coming up to you. Kasi kami ni Kuya Miko, nung nag-tiktok kami dito, wala namang ibang masyado nagpa-politics eh. Konti lang yung circle namin, sila Mami Laika, sila Correct. konti lang namin nagpa-politics dito. Pagkatapos, parang feeling ko, wala pa kami sa radar ng mga politicians during that time. Wala pa kami sa radar ng kahit sino mga politiko. So parang, to be honest, hindi ako pa, recently lang ako naka-experience. Ngayon lang yan, oo. ganyan. Ngayon lang yan mga offer na yan. Kasi may budget. Oh, nga. So, ibig sabihin, what was like when the first time you encounter such scenario, na-discuss ka ba? Or were you surprised? Or parang in-expect mo na may ganyan? Pagdating sa ganyan, ang fairy godmother ko si Sas, inano niya na sa akin na parang, alam mo, Yung landscape. yung ganito ang landscape sa vlogging. Alam mo, ikaw, pag hindi ka bayad, matatakot sa iyo lahat ng politician. Ganun. Matatakot sa iyo lahat ng politician. Look at mahal ka. May mga words of wisdom sa akin si Sas. So parang, medyo may pagka, kasi hindi naman talaga, ano naman ako, hindi, kumbaga parang, yung pag-vlog ko is really an accident. Kasi, I started vlogging because meron akong TikTok friend. At that time, hindi ko pa siya namimit ng personal. Hindi ko alam kung natatandaan niya si Felix. Na binash siya ng bonggang-bongga ng mga kabataan party list, anak bayan, yung mga bata dito sa TikTok. Because of his anti-CPP and PA style. So, because of that, talagang talagang pinakain ko talaga ng alikabok lahat ng mga legal fronts na yan, ganyan. Ayun, so hanggang sa naging magkaibigan na kami ni Felix, hanggang sa umakot na siya ng barko, and every time bababa siya, uwi siya sa akin, ganyan. Yung pupunta siya dito sa bahay namin, ganyan. Na nag-evolve into friendship yung pagkakaibigan. Pero sa TikTok lang rin kami nagkakilala niyo. Ngayon, nagulat ako sa TikTok eh. Kasi dami ko talaga nakilalang friends dito. Tapos, ngayon, ang tawag dito, because of that, dumating na nga yung point na, kasi dati nag-guest lang ako sa live niya. Umalis na siya, umakit na siya ng barko. Kung gano'n, wala, Miss Joey, kailangan wala na hindi na makapag-host si Felix, so kailangan ko na mag-live. So anyway, doon na siya nag-start. So parang may pagka-aksidente lang rin talaga yung pag-vlog ko. So, Yung tandem nyo, kasi doon ko kayo nakita. Wala akong TikTok dati. Pero nakikita ko yung mga nagre-repost nung yung mga inaaway nyo. Umaakyat dun sa nyo. Tapos, dahil sunog na sunog sila, nakikita ko dun sa Facebook yung mga nagre-repost ay po, kasi sino tong dalawang to? Parang curious ka kasi alam mong nakikipagbandagol pero alam mong naman. well, yun nga dahil nga sa yung style namin ni Kuya Miko, talagang hindi naman talaga namin gustong karerin ang pag-vlog. Hindi kami marunong. I think na kung medyo savvy kami sa social media, we could have monetized early on. Kung magaling kami, kung marunong lang sana kami, no? Kung marunong lang sana kami. Ako dahil yan, ang dami kong mga TikTok clips na pinupost, nire-repost ng iba. Meron pa yung kay Chef Jello, nag-million Facebook eh. Ganon. And then wala pa akong Facebook page, tapos wala pa akong YT nun. Ganon. So, hindi kami savvy talaga sa vlogging. When it comes to the, yung management side of it. Ganon. So, parang, later ko na lang nalaman na parang, paano ganito pala talagang mag-earn dito through the monetization program ng mga platforms, gano'n. So, yun. So, parang later ko na lang siya na-figure out. So, needless to say, medyo wala kaming alam, gano'n, sa pag-handle ng social media. Tingnan mo yung mga vlog ko, sobrang broad, diba? Ngayon, nasa-surprise ka pa rin. Like, halimbawa, yun ang pretty much yung following mo. I'm sure, medyo nasa-surprise ka dun sa reach niya. Pero ang question ko, nasusurprise ka pa ba dun sa mga, hindi sa following, but yung mga bagay na hindi mo in-expect, oh shit, it's that serious now? May Moments na, oh shit, parang, like, I remember si Kuya Miko was receiving death threats, tapos ikaw parang, there was a time na parang medyo serious din yung threat sa'yo. Oo. Sabi ni Jack, oo. Well, death threat, kasi pag may death threat ako, inaano ko talaga, yung, Lahat. hindi, pinapaano ko
kung malapit talaga ako sa PNP, immediately. Ganon. In fact, nung nag-TikTok ako noon, meron akong complaint na pending ngayon sa sa PNP. Tapos, ano yan, dinetret yung pamangkin ko sa platform ko. So, dinala ko yun sa PNP. So, parang, I still have 5 years to revive it, to go through it or not, ganyan. So, yun. Ina-actionan ko talaga siya pagka ko na rin mga death threat sa akin. So, I do not take it lightly. Kung matatandaan ninyo, na-death threat si BBM sa live ko noon. Di ba yung merong parang, anak bayan yata yun, tapos sabi na BBM, nag-meeting kami, ganyan, babarilin. Tapos babarilin kita bukas. Parang something to that effect. Diba? Tapos, na-news yun, pinalabas yun sa TV Patrol. Na-news yun, ganyan. I approach NBI. Tapos ano talaga kami, tapos in-encourage ko talaga lahat. Hindi mag-file kayo ng ng complaint sa NBI, ganyan. Kaya yun na-sensationalize yun, na tawag dito, na-news yun, napunta yun sa TV Patrol. Na makita nyo pa yung screenshots, ko hindi ko kumakain ng itlog. Ganon, habang ganon. So, yun. So, I do not really, parang, and I also, kasi akala kasi ng iba, akala nila, porque hindi mo sila pinapatulong, kaya ka nila. Ganon. Noong time na sa TikTok, grabe yung pangaharas na ginawa nila sa akin. Nag-ready talaga ako ng mga complaint sa mga tao. Nag-ready talaga ako ng mga complaint. Ganon. Tapos, tinitry nila ako na kakasuhan nila ako, and whatnot, ganyan. Hindi parang feeling ko parang, okay. Hindi good. Parang alam ko na yung address ko sa ipapadala lahat ng counter ko. Naka-ready na lahat. Ganon. So, kakasuhan niyo ako. Hindi, what makes you think na pag kinusuhan mo ka, hindi kita kakasuhan? Diba? What makes you think na hindi ko kayang gawin yan? Yeah, I can do it and I can do it even worse than you can do it. Diba? So, anyway yun. So, parang wala na nagkakaso, wala na mga. At saka maingat rin naman kasi ako. Kumbaga, I know what is libelous. I know what is, I know my limits. And so, kahit may mga sa akin, may mga kumbaga parang, I'm very fierce, but I know that my fierceness limitation is, would be up to the point where the public can benefit from it, and at the same time, I'm not going to put myself in jeopardy. So, yun. So, kaya, teka, may kayo, sinabi mo yung parang, meron ka pa bang yung nagugulat ka, ganun. Like, what the fuck moments, like, halimbawa, di ba, Pero ito, yung session to, chibi ka. Hindi, kasi curious kami, like, halimbawa, kami mga followers niyo. Ito try kong ikwento to nang hindi naiiyak, kasi naiiyak talaga ako pagka kinukwento ko talaga ito. Kasi syempre, I spend so much time na nag-vlog, nag-explain, nag-intindi ng mga current issues, ganyan. So sa Facebook, kasi Facebook hindi naman monetize yun. So meron ako if you want to keep me independent, ganyan. So nakalagay doon yung PayPal ko, at saka yung GCash number ko. Tapos, nag-iyak talaga ako pag kinukwento ko to. Iyak talaga ako. Tapos, merong OFW na, merong OFW na nag-GCash sa akin. Sabi niya gano'n. Sabi niya, ma'am, di-issue ako sa Hong Kong. Sabi niya gano'n. Sabi niya, nasa lumang ko yun eh. Hindi ko na nasa lumang, take down ko na, I really wanted to look for her na napunta ako sa Hong Kong. Kaso, hindi ko matandaan kung sino siya. Kasi, tawag dito, nasa lumang account ko na siya, gano'n. Nag-Gcash siya. Anong magkano Gcash niya? 50 pesos. Hindi, ma'am. Tawag dito, magpapadala ko pero sobrang liit lang ito. Alam ko hindi naman to parang malaking tulong sa'yo at gano'n. Pero alam mo, talagang nag-overtime ako para at least meron ako extra para may maiabot sa'yo. Sabi yan gano'n. Tapos, sabi ko na tawag sa'yo, ma'am, huwag yan pinag-iintindi. Ano lang yan, hindi naman pupilitan yan. Basta may lang yan. Kung tingin nyo hindi makaka-ipit sa inyo, hindi makaka-ano sa inyo. Go lang, pero wala namang pipilitan yan. Sabi niya gano'n. Hindi, kasi wala akong kahit para ipaglaban yung future namin. Iyak talaga ako putang ina. Nakakawa. Iyak ako ito. Sabi niya, kasi ako, hindi siya ako magkiskis ng editor dito. Just to provide for my family. Wala akong panahon para ipaglaban yung kinabukasan ng Pilipinas. Nakagaya din sa'yo. Sabi niya. Hindi ko po sigurado kung mangyayari dito. Pero I'd rather try
Dahil siya, yun, ganyan. Ah, Ganun. Sabi ko na yung Gcash niya sa akin ng 50 pesos. Talagang, every time na tinatamad akong mag-vlog, iniisip ko talaga yung OFW na yun. Kasi talagang, hindi ko siya nire-refuse kasi ganun kalaki yung respect na binibigay niya sa ginagawa ko. Puta ka naman pati kami Ako rin. ako gusto ko matawa, pero Oo. Ay, talaga ako sa top nila. Ayun. Nung may Hong Kong event, gusto ko talagang makapunta. Tapos, well, thankful na rin ako kasi napagsalita ako doon. So, thankful na rin ako doon. Pero naiyak talaga ako doon. Kasi parang yung dating sa akin, parang nag-overtime siya. Yung nag-extra work siya or ano. So that, meron siyang excess. So, meron siyang maibigay sa akin. Alam mo yun, yung parang, hindi naman po kailangan. Sabi niya, hindi kasi, I mean, sa akin kasi, yung effort niya na mag-ganon at to believe in what I do, yun yung pinakamalaking confidence booster sa akin. Diba? Ayun, parang iyak talaga ako din. Tapos sinabi ko, hindi ko na po kailangan gawin yan moving forward, baby. But every time I remember that story, naisip ko talaga na I think I'm doing something. So, parang I do not want to fake. Parang ganun yung dati. Parang ayaw kong, it's very easy, pero, kahit makakapal na mukha ng iba dyan kung ano-anong sabihin, you will never get that kind of respect from your fellow Filipinos. And for me, ginawa ng OFW na yun sa akin. Ba't pinakitaan niya ako ng bogong respeto, you're not gonna get that in the entire life, mga trolls. Ang mga kupal, at mga maliit sa kapwa Pilipino, hindi niyo makukuha yung ganong klaseng respeto. Ayun lang. Pero talaga ako din. Kaya na kami rin I-echo ko lang sinasabi mo. I think that's what keeps people gravitated sa inyo nila, Sas. Ito kami, imagine, like on a Sunday, ito yung pinagkakaabala namin to actually go to your platforms. I think yung sinasabi mo is yung organic na care mo dun sa kapwa mo Pilipino. What's binding us? Yun nga, like, again, if we compare like these people who are following you dun sa mga like followers ng BBM and also Lenny, at least yung kay Lenny ganun din, meron ganun din sense of camaraderie. Pero yung mga yung mga Lenny na solid Lenny, na yun talagang naniniwala talaga dun sa advocacy niya ni Lenny. pero konti na lang yung mga fake BBM na eh. Oo. Pero grabe, yun nga. Pero anyway, Miss Joey, thank you and I wish you all the best. Thank you. Well, thank you din. At yun nga, grabe, abot na tayo ng alas 3. Akala ko bilis na lang.